So, hello, I'm back, Donna. So, for today's video, samahan niyo ako sa mga kasunod na ganap nung 5th birthday and soccer day ng anak ko, si Yana. So, eto yung naging intro, gawa ng sumiksik na naman ng Cooper, ang for baby ng tech. Nasiksik sa akin yung pag... nag-brown out. Nag-brown out, kinagabihan niyan. Kinagabihan niyan. Nagpa-busy naman sila, tambay ang mga ang mga babies ng Your E-Stop Shop dyan sa labas. Kaya napakatindi naman ng init. Yan, dyan na lang din kami nagbabanding-banding. Yan si Cooper. Cooper kasi ang name ng dog. Sa akin talaga nasiksik pag wala ang amo niya. Nasa service. Waiting kami dyan for magkaroon ng power, na electricity. Gawa ng init-init. Nung nagkaroon naman ng ilaw, hindi pa rin naman natatapos ang mga gawain ng mami. Alam niyo naman ng mami, all around na. Yun na ata yung tinakdang kapalaran ng mami, yung all around siya, ganyan. Pero, as a full-time, naman talaga, pag, ang mga sinayang-sayang na mga technician ng mga baterya ng mga motor nila. Sa bagay, since may mga babies na rin naman sa amin, kailangan matuto rin sila maging maging maalaga sa mga misis nila, lalo may mga anak. Ayan, nagpabili nga ng Coke, napakatindi talaga ng init ng mga nakaraan. Actually, yes, legit, umaabot kami ng 49 degree dito sa Cavite, sa Manila. Maabot siya ng ganun kataas ang init. So, nung nagkaroon ng ilaw, ang ganap kailangan kumilos, gumalaw, at umulan pa nga. Umulan yan ng mga kinabukasan na umulan nun Oo, kinabukasan. So, after nagkaroon ng ilaw, ayan, linis at papahinga na. At ang duty ng mami, actually talaga, dahil sa admin ng page, kailangan before talaga mag-posting. At ayun, may sakit nga ang primo. So, kailangan tutok din ako sa kanya. Kaya ginagawa ko muna lahat. Tapos, sa madaling araw, ayan na, nag-uumpisa na rin akong posting yan. Gawa ng kailangan. Kasi doon na lang din ang labanan ngayon Which is, yun talagang reality. Yun ang realidad ng mundo ngayon. Kailangan mo makisabay para mabuhay. So, tsaga-tsaga lang. Tiis-tiis lang. So, after niya, naligo na rin ako dahil magkukulong na ang mami. Magkukulong na siya sa kwarto dahil dala-dalawang iniintindi. Trabaho, negosyo, mga bata, si Primo. Actually, si Primo may sakit and I am asking for your prayers also. At eto na naman si Primo. At may fiesta. May fiesta din, may mga ganap. Actually, niyan before nagka-fiesta. So, nagbanding muna ulit kami. Nagpain. Nag-shot ang mga babies. Ang mga kasama. So, yan. Pinag-cup noodles ko muna sila. Noodles muna para may mas kayo. So, ito yung kusina ng paupahan ng mga steady na kasama. So, syempre, hindi pa nagtatapos dyan. Makapag-punas-punas pa ako. Gawa nang wala pa naman masyadong maaga pa yan hindi, yan na yung fiesta. Yes, yan na yung fiesta kasi nakatulog yung mag-ina dyan. Gawa ng, may padilipad-lipad pa yung niyan. Naantay nilang mag-ina yung karakol, yung parada. Yes. Ayan, ang dami na mga tao sa labas. So, karakol, happy fiesta. Belated. Oo. Mga sayawan din. Ayan, kaya nakatambay lahat ng tao sa labas. Kaya gawa ng dyan dadaan kasi ng karakol. Wow. At mga naka-uniform pa nga ang mga bumuting.
Diba? Sabi ko naka-uniform sila. Ang daming tao dyan. Actually, kinabukasan meron ding parada. Hindi ko na rin na-videohan. And ayun, happy fiesta, Malagasang yun yung road namin. So, ayan na. Sayaw-sayaw sila. Yan lang naman yung ganap. Medyo okay nga din eh. Nakakatawa din eh. Ayun na yung anak ko. Nakikipagsabayan na rin sa mga boys, sa mga kulitan na mga boys, sa mga harutan, hagik-gikan. Ayan siya. Oo. Pero, little by little, tinuturuan ko siya. Sinasabi ko na, at the end of the day, kasi patanda ako ng patanda na gusto ko pag nawala ako sa mundo, alam mo na, ayokong lumaki kang walang alam sa buhay, wala kang alam na gagawin na trabaho. So, para mabuhay na kailangan mo ng diskarte, kailangan mo matuto sa akin. At the age of 14, natuto na ako magtrabaho. And hindi naman kita pinipilit magtrabaho, pero kailangan mong masanay sa buhay. Especially, lalaki ka. So, sinasanay ko siya sa mga kasama niya. And hindi naman siya naboboring gawa ng mga lalaki ang mga kasama niya. So, ayan, after ng karakol, ayan, gawa ng matutulog na tayo, mag-makeup na tayo. Tsareng! Oo. Ewan ko ba? Parang nakasanayan ko na rin yan. Napansin nyo rin, no? May padikilay pa, matutulog ka na lang. Pero minsan naman, hindi ko naman ginagawa yan. Which is, naisisingit lang din. Alam mo yung matutulog ka na, nag-eyeliner ka pa, nag-eyebrow pencil ka pa. Malay mo naman din na biglang huminto yung pagtibok ng puso. Ganyan. At least maganda ka na, hindi ka na kailangan hiusan. Pero hindi knock on the door 3 times. Sanay na ako. May kachismisan pa nga yan siya. Oo. Yung anak ko, yung kachismisan ko. Nang tinatanong niya yung mata nga daw niya, sabi ko nagmana ka sa akin kasi yung mata ko talagang maitim yung pero hindi eyebag yan. Sabi nga kasi may eyebag daw siya. Sabi ko hindi yan maitim talaga yung ko anak yung sa ilalim ng mata. Yung parang panda. Sabi niya, kung maitim mama, bakit maputi ka? Yan lang talaga yung hindi siguro nabiyayaan na naku. Ayan, nagtataka nga din siya. So, ayan si Primo. Actually, pabalik-balik kami nung mga nakaraang araw sa vet. And so, I'm asking for your prayers po na sana isama nyo po si Primo sa mga prayers nyo. And sana malampasan niya. And eto, alis na ako niyan. Gawa ng pupunta nga kami ng vet. And medyo nasa risky stage na kasi siya. Bumagsak na nga ulit ang dugo niya kasi anemic yung bully ko, si Primo. Nagtataka nga yung anak ko, sabi niya, pinapacheck up, yes. Kaya sabi ko, if ever na magkakaroon ka ng aso, make sure mo na meron kang budget. Kasi tao pa rin naman yan. Ituring mong tao ang alaga. Hindi yan basta aso na lang, hindi yan basta pusa na lang. Siguro 2 beses kami bumalik ng vet, pangatlo kanina. Pabalik-balik nga kami. At tinuturuan ko na rin maging sa alaga ang anak ko. And natutuwa naman siya ron. And after noon, nag-grocery kami ng mga stocks. Kasi medyo lumalakas kumain ang binata ko. Actually dyan, tinanong kami nung cashier, ano ko daw si yung anak ko. Sabi ko, anak ko. Sabi niya, talaga. Akala ko magkapatid lang kayo. Sabi niya, sana may ganyan din ako. Sabi ko, wag mo lang pangarapin muna. Nahirap din. Kailangan na pag-iisipan din yan, na paghahandaan din yan. Ang init dyan, hindi nila ang aircon. Shout out, no?
sa may dali, no? Sa may, ano, Bukandala. Ang init po, may aircon man pala kayo. Di ba, nakita nga yung aircon. So, nag-grocery muna ako na ma-stock gawa nang wala na siyang sabon, personal hygiene din yun. So, dito medyo strict kasi ako, lalo na pag may mga kasama kami. Sabi ko, tutukan ng hygiene. So, ayan, kararating lang namin, galing ng vets. So, ayos-ayos muna kami na mga stock. Medyo lumakas kumain si Uno. Gawa ng tinututukan ko nga rin ng katawan niya. Medyo napapansin na nga rin ng mga kasama na medyo nananaba na nga daw ang pisngi. So, okay naman. Pinalitan ko kasi yung vitamins niya ng pang-teen. Medyo lumakas siya kumain kaya bumili na ako ng mga stocks niya sa kwarto. Sineparate ko na siya ng kwarto. Sinama ko siya sa mga boys para matuto. Gusto ko kung ano yung ginagawa ng mga boys, gawin niya din. Since lalaki siya, masyado siyang mahinhin. Yes, so binilhan ko rin siya ng mga gusto niya. Pero mayat maya man siya nangata. Oo. Pero ako, gusto ko naman yon para mabilis yung improve ng niya. Kasi pagdating sa akin ng bata pagdating sa akin ni Uno is sobrang payat and sobrang hinhin. Cellphone pati. Kaya pinalilas ko si cellphone. So, ayan na si Primo. Actually, ang turing na dyan talaga ni Uno is kapatid. Sabi, every time na nag-ano ako kay Primo, hindi ko manghingi ka kay kuya mo ng chicken. At dyan, kailangan kong i-check yung mga schedule ng mga gamutan ng Primo. So, inaasar-asar ko siya dyan para makakain siya. Gusto kasi ni Primo yung may kaagaw, ganun. So, inaasar ko siyang kumakain ako para kumain siya. So, sinusubukan ko siya. Kasi, Diyos ko, baka mabaliw-baliw ako talaga pag hindi niya kinaya. Kaya kailangan tiyaga-tiyaga. So, ayan, bumili na rin ako ng mga gamot ko. At kahit, hikain pa rin ng mami. Oo. Kaya sinabay ko na yung pagbili ng mga stock kong gamot sa gamot ni Primo. At inayos ko na rin yung mga schedule, oras ng gamutan ni Primo. Medyo mahirap pero kailangan tiisin. Nandyan na yan anak ang mga turing ko sa kanila. Lalo na yan si Primo. Siya yung naging anak namin, no? So, dito ko na lang isusulat para hindi ko nakakalimutan. So, sana, hopefully, gawa na nasa risky stage na si Primo, natamaan na kasi yung liver. So, be aware tayo na marami pa rin bawal kahit na aspirin lang yan, no? Yung mga alaga natin, puspin, aspirin, be tayo sa mga kinakain nila. Actually, ako, ang mga ini-stock ko talagang mga pagkain ng mga fur babies ko is gulay. More on gulay. Pero may mga gulay pa rin na hindi po pwede sa kanila. Like ni Primo, hindi rin po pwede sa kanya ang milk. May mga healthy food and drinks na hindi rin po pwede sa mga fur babies. So, natamaan ang liver niya. And hopefully, nakayanan niya. Actually, ilang video ko na to na may ganyang ganap si Primo. And ayun na nga, umulan. After nun, baha kami. Ang TV, tuluan na. Pero, normal. Siyempre, kasi tagulan na. So, ayan, kinaumagahan. Nagbo-blower kay sobrang basang-basa ang foam. Nakailang palit ako nung gabi niyan kay ang hinihigaan ko. Grabe ang basa. So, blower ko na lang. Sabi ko matutuyo rin naman kay mainit pa rin naman dito. So dito napapansin nyo nasa rips ko kami kasi kumuha na kami ng pang service ng mga boys na mga technician natin. And FYI,
sa mga chismosa dyan, yes, sa akin nakapangalan. Para wala na kayong kaimihan, no? Para walang dagdag lawas sa mga chismis nyo dyan. Donna Lynn Cobrador. Oh, siyang nakapangalan. And so, thank you so much, Mr. Cavite, for assisting us. And ang driver namin dyan, sino ba? Siyempre, ang trusted business partner and always trusted na kaibigan. Yan, Jay. Thank you so much, Jay. So, see you on my next video and abangan nyo pa rin ng part 3 ng story ng mami. So, see you on my next video. Peace around the world and on its axis. Bye-bye! Mwah!